Isang tennis player ang naakit sa alindog ng kasintahan ng kanyang kaibigan na nauwi sa malagim na kapahamakan. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Match Point na ipinalabas noong 2005. Nagsimula ang pelikula sa ating bidang si Chris na isang napakahusay na manlalaro ng tennis. Nayayamot na siya sa paglalakbay sa iba't ibang bansa sa paglilibot, kaya't pinili niyang magretiro at ituloy ang kanyang karera bilang guro. Nakakuha siya ng trabaho sa isang tennis club sa London, kung saan mayroon siyang naging kaibigang mayamang estudyante na nagngangalang Tom. Nagkwentuhan ng dalawa at nagkaalaman na pareho silang mahilig manood ng opera. Kaya naman, inimbitahan ni Tom si Chris na manood nito kasama ng kanyang pamilya. Nang magtungo ang dalawa doon ay naroon na ang pamilya ni Tom at ang ate nitong si Chloe. Nakilala ito ni Chris at nagkagusto ang dalaga sa kanya. Kinabukasan, ipinaalam ni Tom kay Chris na masaya ang kanyang ate na makilala siya. Kaya inimbitahan niya ito sa kanilang tahanan kung saan naglaro sila ng tennis. Nagkaroon ng pagkakataong magkakilala ng gusto sina Chris at Chloe, kaya inimbitahan nito ang lalaki na dumalo sa isang art exhibition. Doon nakilala ni Chris si Nola at tinamaan siya sa kagandahan at alindog ng dalaga. Isa siyang skilled tennis table player at walang makakatalo sa kanya sa araw na iyon. Pagkatapos ay hinarap ni Chris si Nola at natalo niya ito. Si Nola ay nagsimulang makipaglandian kay Chris at sinabi nito na masyado siyang agresibo. Sinabi naman ni Chris sa kanya kung may nagsabi na ba kung gaano nakakaakit ang kanyang mga labi. Habang naglalandian, biglang pumasok si Tom at ipinakilala si Nola kay Chris bilang kanyang fiancé. Si Nola ay isang professional artist na ayaw ng ina ni Tom. Gumugol na panahon si Chris kasama si Chloe dahil wala naman siyang gaanong estudyante. Masaya ang dalaga at nais niya itong tulungan kaya kinausap niya ang kanyang ama upang mabigyan ng trabaho si Chris sa kanilang kumpanya at pumayag naman ito. Nang gabing iyon ay may double date sina Chris at Chloe kasama sina Nola at Tom. Si Chris ay nabighani kay Nola at gusto niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya, kaya nagtanong siya tungkol sa kanyang mga nagawang pelikula. Ipinaalam sa kanya ni Nola na siya ay nakatanggap lamang ng isang commercial at hindi na nabigyan pa ng anumang pagkakataon mula noon. Sa sumunod na araw na makalabas si Chris ay hinabol nito si Nola na patungo naman sa kanyang audition, kaya sinamahan ito ng lalaki. Paglabas ni Nola ay ipinaalam niya kay Chris na hindi siya natanggap, kaya inaya niya itong tumagay upang mapakalma ang kanyang sarili. Isang araw, nang magsama-sama ang lahat, ay nagkaroon ng pagtatalo sina Nola at sa ina ng kasintahang si Tom. Kaya nagalit ang dalaga at nagmadaling umalis habang umuulan sa labas. Nang mapansin naman ito ni Chris, ay sinundan niya ito. Binalaan siya ni Nola na hindi ito isang magandang ideya dahil maaari silang makagawa ng isang bagay na mali. Ipinahayag ni Chris ang kanyang nararamdaman para kay Nola at nagtalik sila sa damuhan. Nakukonsensya si Nola sa kanilang maling nagawa. Subalit si Chris ay nais pa niyang magkaroon sila ng lihim na relasyon. Hindi pumayag si Nola dahil sila ay may kanya-kanya ng relasyon. Pagkatapos nun ay pinakasalan ni Chris si Chloe at tumingin sila ng isang mamahaling bahay. Lumipas ang ilang mga araw habang naglalaro sina Chris at Tom. Ipinaalam ni Tom na nakipaghiwalay na siya kay Nola dahil ayaw sa kanya ng kanyang ina at nais ipakasal sa kanya ang kanilang malapit na kamag-anak. Sinubukan ni Chris na gumawa ng paraang mahanap si Nola, ngunit nabigo siya. Samantala, ang mag-asawa naman ay sumubok na magbuntis na si Chloe. Labag man sa kalooban ni Chris, ngunit pumayag na lamang siya.
Pinakasalan naman ni Tom ang kanyang pinsan. Isang araw, hinabol ni Chris si Nola. Ipinaalam ng babae na sinadya niyang lumayo muna pansamantala, ngunit ngayon ay nagbalik na siya. Tinanong naman ni Chris si Nola kung saan ito nakatira at kung maaari silang magkita minsan. Gayunpaman, sinabihan siya ni Nola na may asawa na siya, ngunit nagpumilit pa din si Chris. Kaya ang sumunod na eksena ay makikitang nagtotorjakan na ang dalawa. Madalas na pinupuntahan ni Chris si Nola sa kanyang apartment at nakilala na siya ng kapitbahay nito. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pagtataksil. Sinabi ni Chris kay Nola na hindi na siya masaya sa kanyang asawang si Chloe at balak na niya itong iwanan. Iginiit naman ni Nola na iwanan na nito sa lalong madaling panahon ang asawa. Nagbakasyon si Chris kasama ng kanyang buong pamilya at doon siya nakatanggap ng tawag mula kay Nola. Nais ng babae na puntahan siya nito kaagad, ngunit sinubukan ni Chris na mag-imbento ng dahilan para iwasan ni Chloe ang paggugol ng oras sa pamilya, ngunit hindi ito nagtagumpay. Tumawag muli si Nola kay Chris ng gabi ding iyon at sa pagkakataong iyon ay ipinaalam niya kay Chris na siya ay nagdadalang tao. Iminungkahi ni Nola na hiwalayan na nito ang asawang si Chloe at magsimula ng bagong buhay na kasama siya. Talagang problemado si Chris mula sa araw na iyon at napansin ni Chloe na wala siya sa kanyang sarili. Isang araw, ipinaalam ni Chris kay Nola na magbabakasyon siya ng isang buwan at pagbalik niya ay sasabihin na niya ang lahat kay Chloe. Ngunit ang totoo ay hindi naman talaga ito aalis. Nagtungo doon ang ama ni Chloe at binigyan niya ng promotion ang kanyang manugang na si Chris. Sa kabila nito ay patuloy pa din si Nola sa katatawag kay Chris, ngunit binaliwala na lamang siya ng lalaki. Sa galit ni Nola ay tumungo ito sa opisina ni Chris at lalo itong nanggalaiti sa galit nang makita niya itong lumabas ng opisina. Nang siya ay papasok pa lamang ay nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Binalaan siya ni Nola na kung wala siyang lakas ng loob na harapin ang kanyang asawa ay ibubunyag niya ang lahat. Si Chris ay kasalukuyang nasa malaking panganib. Hindi makatulog si Chris kung paano niya malulusutan ang kanyang problema. Ang kanyang biyenang lalaki ay maraming koleksyon ng mga baril dahil mahilig itong mangaso, kaya isang araw, kumuha si Chris ng isa sa mga armas nito. Sa sumunod na araw ay tinawagan ni Chris si Nola at ipinaalam niya dito na isiniwalat na niya ang lahat tungkol sa kanila kay Chloe at magkikita sila sa apartment ng babae sa oras ng 7:00 ng gabi. Tinungo ni Chris ang gusaling inuupahan ni Nola at nagpaalam siya sa matandang kapitbahay nitong si Mrs. Isby kung saan binaril niya ito at pinaslak. Matapos niyang gawin iyon ay ninakaw pa niya ang droga at mga alahas nito. Ilang sandali pa ay dumating si Nola sa oras ng kanilang usapan. Habang nasa hagdan pa lamang ang kanyang kalaguyo ay pinaputukan na niya ito. Pagkatapos ay sumakay si Chris ng taxi patungo sa teatro upang manood ng palabas kasama si Chloe. Iniimbestigahan ni Scotland Yard ang krimen na iniisip na ito ay malamang na ginawa ng isang adik sa droga upang magnakaw ng pera. Kinabukasan, nang ibalita sa media ang pagpaslang, ibinalik ni Chris ang shotgun at ibinalita na buntis si Chloe. Hiniling ni Detective Banner kay Chris sa isang panayam tungkol sa krimen. Bago pumasok para makita ang mga detective, itinapon ni Chris ang mga alahas at droga ni Mrs. Isby sa ilog. Ngunit isang singsing ang aksidenteng tumalbog sa rehas at nahulog sa simento. Si Chris ay nagsinungaling tungkol sa kanyang relasyon kay Nola sa istasyon ng pulisya. Ngunit ginulat siya ni Banner sa diary ni Nola tungkol sa kanila. Umamin siya sa kanilang relasyon, ngunit pinasinungalingan niya ang anumang koneksyon sa krimen at hiniling na huwag na siyang isangkot sa investigasyon.
dahil ito ay maaaring sumira sa kanyang pamilya at sila ay magkakaanak na ng kanyang asawa. Gayunpaman, kinaumagahan ay nalaman nila na isang adik sa droga ang natuklasang binawian ng buhay sa lansangan. Nang tingnan nila ang bulsa nito ay nakita nila ang singsing ni Mrs. Isby na nagligtas naman kay Chris sa kanyang nagawang krimen. Kaya itinuring ng mga pulisya na sarado na ang kaso. Sa huling eksena ay ipinanganak ni Chloe ang kanyang bagong silang na sanggol na lalaki na pinangalanan nitong Terrence.